So, today atong pagkatunan ang doctrine of defilement by association. Kung ganong gikinahanglan nga dili kita dapat pakigugoy-hugoy sa mga tao nga nakita nato nga pwedeng makahimo nga magdani nato ngadto sa pagpakasala, no? So, but before that, magabasa ko dito sa Hebrehanon 4, versikulo 12 ngadto sa 13. Kay nga nagaingon, kaya ang pulong sa Dios buhi o nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga doy sulab ug modulot ngadto sa kitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug motugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ug sa pananaw sa Dios walay binuhat nga natago, hinunawa ang tanang butang, binuksan ug dayag sa mga mata niya, kang kinsa magahatag raon na kitag husay. Akong hangyon ang tanan sa pagtindog, mag-ambot. Amahan mo nga Diyos, niningatak na sa kabuntagon, kami magaduol diya sa imong balaan nga presensya, na magapaubos kami sa imong mga kabubuton sa among mga kinabuhi, nga din kami magahimaya kanimo pinagi sa pagkinabuhi diya sa pagkamatarong, pagkinabuhi nga nagasunod diya sa imong kabubuton. Uban ni kami bisa man sa among pagtuon sa imong pulong karon nga mo'y tinuod nga pagsimba sa kamatuoran ug sa espiritu. Salamat sa imong pagdugang kanamo ka lamdag gamitay mo nga lagad siya nga paagi o salamat usab bisa man sa panahon nga gihatag kanamo. Kining tanan ang ginatugyan, ginapasalamatan nga madawat, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, mga lingkod ang tanan. Dili na kita karon sa doctrine of defilement, no? O ngano nga ang usa ka magtutuo kinahanglan gyud siya nga mulikay o magpalayo ngadto sa mga tao nga nakita niya nga pwedeng magadala niya ngadto sa pagpakasala. Kasi kung di nato ni siya masabtan, murag himuon ra natong pamaagi gihapon nga ako lang sangyawan siya, no? Well, tama man ang imong motibo nga imong pagkasangyawan ang usa ka tao, ang usa ka higala nimo, pero kung ang iyang sala mudala na hinuon nimo ngadto sa pagpakasala, mo nay dili maayo, no? So busa importante nga masabtan nato kining doctrine of defilement, no? Kining doktrina may tungod sa paglikay ngadto sa pagpakasala. Lupad-lupad. So there is a doctrine of defilement by association. Ang number 1 diri, association with evil or compromise with evil is a trespass or sin, no? Musay murag wala lang sa to kanang para sa atong nahuna nga okay ra ni, no? Kay wala man mi nagbuhat siguro og dautan o dili man siguro ang atong gibuhat dili man siguro makadaot, pero sometimes wala na dito kahibalo nga di ay ang sala nga ilahang ginabuhat nabuhat na usab nato, nasundog na to ang ilang gibuhat nga sala. Busa diri sa Roma 16, ang Roma 16 ngadto sa 17 ngadto sa 18, okay, nagaingon din hangyoon ko kamo mga igsoon nga inyong timan-an ang mga nagahimog mga pundok-pundok o mga pagpapangdon supat sa tuluhan nga inyong nakatunan, likayin ninyo sila. Kay kini sila wala mag-alagad sa atong Ginoong Kristo kundi sa ilang kaugalingong pangibog o pinaagi sa matahom
o malamatong mga pulong, ginalimbungan nila ang mga kasing-kasing sa mga matuo-tuohon. Now, nganong ginawarningan kita nga, nabaya tayo responsibility nga to sa mga dili magtotoo. No? Siguro, nahibalo kita nga, dapat nahimo po kitang ambasador nga to sa mga dili magtotoo. Tama gina siya. Pero, kutob din halang ang atong motibo o nganong nga makiuban kita nga to sa ubang mga tao nga nakita na to nga pwede na itong masangyawan sa pulong sa Diyos. Pero kung ang mahitabo na gani, naipundok, kaya sa pagpundok niya na, adun na yung mga gihisgutan nga, ibutan na to, lain ng mga tao. Now, ang mahitabo niya na, mahimo na siya nga gossip or slandering. No? O, usually yun, mo kagat puta, mo apil ka niya na. No? Matingala kita nga, ang atong nature, ang human nature, mo apil yun, no? Mo kagat. Mo apil sa nabuhat nga sala, sa usa ka tawo, ang atong human nature, usay mo katawa ta, no? Ang atong pagkatawa is just, murag, nalipay po ta, nag-confirm ta sa ilahang gibuhat nga sala, no? Especially, sa atong panahon, grabe ang ano, grabe kayo kauyog kayo sa mass media ang korupsyon sa Pilipinas. No? O yes, dili ginato matabunan sa atong mata. Klaro gid ba, no? O usahay magkinatawanay na lang ang usa-usa o unsa na nahitabo sa atong nasod sa Pilipinas, no? So sometimes mingon ta nga kinahanglan man at least may inform ta, may balota. Pero usahay sa sulod sa atong kinabuhi nanay gitawag nato og condemnation. Sa sulod sa atong kinabuhi usahay nanay judgment. Nanay walay pagpasaylo, walay pagpailog, walay gugma, walay kaluoy. Ning lusog na siya ba, no? Pero wala nang nato na damha. Murag para sa tuwa nga okay ra. Mabito nang nagpasalamat sa Dios kay ang grasya sa Dios nindot kayo. Once nga i-confess nimo ang usa ka sala, pati tong wala nimo giisip nga sala, mapasaylo sa Dios, malimpyos tubangan sa Dios. Muna ang grasya sa Dios. Kay dili niya gusto nga kita magpabilin ngadto sa sala. Ubos sa ginawarningan kita, kini gitawag association with evil or compromise with evil. Kining labi nang mag-compromise kita ngadto sa mga evil is a trespass of sin. Now, lakip to sa nini ang 1 Corinthians 15:33. Kini siguro murag kuan kay mo nini, no? Ang 1 Corinthians 15:33 kini gyud kay giklaro dinhi nga dili kita magapakighugoy-hugoy, no? Okay, ayaw na kamo pagpahisalaag ang daotang pagpakighugoy-hugoy makadaot sa maayong pamatasan. So, kung kinsa tong tao nga atong ginakauban, just remember that, no? Kung kinsa tong tao nga atong gikauban, ang ilahang ginabuhat pwede nga mo reflect sa tuwa. No? I just remember during those time when I'm still in the banana business. Nga diin, ang akong wife, dili na niya gusto ang akong trabaho. Which is, para sa kuha, wala man ko sa akong isip to, pero yes, tinuod po, no? Para na lang sa mga tao nga nagtanaw, no? And yes, naundangan dito namang trabaho ato. Nga di biya to, basta-basta ang trabaho ato, kay mamilyonaryo biyon tami ato. Kay kung ang mga kontraktor dagko kita, kontraktor man pud mi ato, di wala candidate for millionaire na mi ato, no? Kontrata mi ato. Di lang sa DPWH sa saging. Kung pila ka van ang among mapadala, 5,700 ko. Nga kung pila ka van ang among mapadala na times di mo nag 5,700. Kada semana na ha, kay kada semana ang shipment. Pero
Si Mrs. murag dili naman gyud niya gusto. Ko unsaon ko man sa kwarta ko o sa Mrs. ko. So dito na nakabuhat may desisyon nga sige. Ato na ning biyaan. So biyaan gito na mo, no? In fact, during that time ang Koreano sige pagtawag nako kay Koreano lagi ang tag-iya ato. Sige pag-communicate sa kuha, ginatangatangan pa ko kasa ko mag-drive naman ng taxi atong panahon na. So nakana ko nga pero nindot day kayo. Nindot gid nga nakabuhi niya to. Kaya kung wala nakabuhi siguro adto kasi di na pud ta magkita siguro no kasi nanapod mi sa mga Europe. Sige na big inom atong wine nga tag 100,000 no. Nga murag di na ka makatulon matud pa ni attorney no. So yes, ana ang kinabuhi. But nakita nako nga usa to ka pamaagi nga gamit ang akong asawa nga masiparate mi dito. Namang usa ka sekretary pod nga nagsigi uban-uban no. Sekretary man skilled no. Ug na ang boss okay lang kay ang boss ang nadere, ang sekretary nasa likod. Pero kung wala ang among boss, tuwa sa Manila, tuwa sa Korea, kami gyud magtapad. Di man siya gusto. Kanya labi na nga ang trabaho mabutan og gabi kay packing pagkaadlaw mahuman og alas 9 sa gabi pagkahuman og alas 9 palarga pa sa van paglarga sa van na monitor pa nimong van sa pantalan makauli ka nanagid sa mga alas 12 alauna. So lahi guys pananaw sa akong misis pero dili tinuod ha ang iyang pananaw ha. Dili tinuod no. Dili na defense mechanism. Dili gina tinuod no? Kita man lang Diyos niya na. No? Pero, lagi, ako na lang gigrant kay sa mga tao na lang na nagtanaw sa mga. So, pag buhi na mo niya to, buhi, mora bang gihapon kinabuhi, ano? Kakaon na gihapon, mapusog na gihapon. So, okay ra, no? Pero, at least, naanak ko sa insaktong butang yun, kaya murag wala na butang na laing tanawon sa tao, no? So, yun na no? Association with evil is compromise with evil. Is a trespass or sin, no? Usahay kung ang tao nga imuhang ikakauban, especially kung mga bisyoso sila, pagbantay ganyan na. Kay, kung ang imong ikakauban, mga tao nga bisyoso, pwede po kang mahimong bisyoso. Kaya ang vices, nagsugod man yun sa pagpakighugoy. Dili man yun nag-start ang vices nga mingong ka nga adinhi ko sa kwarto magsigarilyo kog sugod digin magsugod din no. Nagsugod ang bisyo katong nakay barkada. Tilawi daw ni. Ay inom daw. Sige kan mga tuta dito, mga tuta diri. So dinha nagsugod ang gitawag nato kadautan. And in fact daghan ng bilanggo dinha no. Daghan ng niabot sa bilangguan ang uban nakapatay, ang uban namatay. So, wala gid siya mayo, diya, no? Mo nang ginapahimangnuan kita nga kung pwede mo, muli kay kita na nila. Well, alam po nimo kung nakita nimo nga imuhang life, gusto nimo nga worthy, bililhon sa tumangan sa Dios, dapat mo siparit kay Dios. Likay Dios, no? Dili ko din mga kanang naglikay kang murag condemn na nimo sila, no? Dili ko din na ay mo dili ka nag-compromise, no? So, ang number 2, if you fellowship with sin, you partake of the sin. Sa Proverbs 11:27, no? So, tinuod man kana siya. Kung nakasaw sa ka grupo nga diin ang sala mao ang ginahisgutan, labi na ning gossip bitaw, no? Matingala ka ning gossip. Dugukunon kayo. Di ba nakita ninyo na? Dugukunon kayo. Pag na'y magsugod og istorya din na, madugangan ang usa, dugangan ang usa, awan na, maglami na siya. Kurom na na. So, makapartik kay gyud sa gitawag na tong sala. Busa diri sa Proverbs
11, atong basahon kini, Proverbs 11, 27. Nagaingon din kadtong nagapangita sa masingkamuton gayod sa mayo, nagapangita og kaluoy. Apan kadtong nagapangita og kadautan, kini mudangat kaniya. So, tinuod ka na siya. Ang usa ka tawo nga nakig-fellowship ngadto sa mga makasasala, mudangat gini ngadto kaniya. Muadto sab ni siya ngadto kaniya. Kay dili man pwede nga ug unsa ang gibuhat sa usa nga wala ra ka, okay ra ka, no? Daghan kayong factors din nga madala ka gyud. Nay mga panahon nga na-reunion na mo sa high school, mobile ko. Pag-apil na ko dito, yes, at first niya na, likon yun. Kinahanglan di ko magpadala. Tunulan ka inunon, sa di ko, no? Okay ra ko, no? Pag-enjoy lang mo. Kanta-kanta sila karaoke, okay ra. Basta sa sulod sa akong kinabuhi, kuanjo ko. Pero nagay mga time nga mo likot gid gamay mo tando gid gamay, nga din malisa, sa tawagan na, malipat kay yun. Tungod kay ang ginabuhatanan is human viewpoint or kalibutanon ang gibuhatanan. Ang mga istorya tanan dito, di ka makakita mga spiritual, wala gyud mga espirituhan ng mga ginistoryahan dito. Imposible gyud nga makadungog kag mga espirituhan ng butang. Anyit nakasasunod nila dito. Usahay, siguro ang mga classmates na kung yun sila nga, kanang si Pastor Fide, dili naman nato na ikauban-uban eh. Yes, tinood. Daghang mga times nga na mga meetings nga, di ko makapil. Na mga panahon nga, yes, ako, sige, mapil ko, na among maestro, na si Sir Juarez, na anak. So, apil-apil ko dito. Pero, once ka na ako sa sulod, wala yun. Kung yun ba, kanang ma-feel yun di mo ang pressure sa kalibutan ng mga kauban mo. Kanta-kanta sila, sayaw. So, kung sa'y buhato nila, kanang nag-enjoy yun sila, no? Nasa sila na. Nga sa tuwa, dili man na sa tuwa, pero mo lagi na, naman ka dito, o unsa mo ko imong makita, unsa imong madunggan, depende sa imo kung sa kaka-alerto, pwede kang makalikay, pero pwede kang madala. Pwede ka. Nga matuis gamay ang imuhang panguna-una ngadto sa gitawag nato kalibutanon nga mga butang. Now nagatudlo mga tao unsa man nato pagkinabuhi nga matarong. Nagatudlo taw unsa nato pagkinabuhi nga uyon sa kabubuton sa Dios. So lisod kayo kung nata sa grupo sa gitawag nato butang na lang nato mga grupo nga diin dili Ginoo ang objective, no? Dili Ginoo ang purpose. Kaya sigurado kita niya na ang istorya, puros gina human viewpoint or mga kalibutanon. Number 3, you tend to assume the pattern of sins and weakness of those with whom you associate. No? Mahimo, yes, tinood ka na, no? Ma-assume ni mo ang pattern sa gitawag na to sins and weaknesses. Niya itong mga imong kakauban. Klaro man na, no? Sa Proverbs 13:20. So the responding trespass in which the believer is influenced to sinfulness by association with those who are sinning. So, tinood ka na siya, madala kita, no? Ang ato din kay, para sa ato, nabiyay uban din nga nasa business sector, no? Uban, nagtrabaho ang uban, no? Sa business sector, yes, kinahanglan gid ninyo ang tao, no? Kinahanglan yun yung makaistorya ang tao. Na yung mga panahon nga, i-invite niya ta. And sometimes, kanang invitation nila, usay opportunity ba yan na, di ba no? Side ko niya na sometimes ang katong mga invitation o sometimes mga gatherings, mga socialization, may mong opportunity sa inyong business. No? Anay no nga ang Diyos, nahibalo na niya na. Nahibalo siya nga i-grant gina para na sa inyo ha.
Naibalo siya nga kung relax ka lang, bisan pag unsay panghitabo din ha, moadto gyapon na sa imuha. But sometimes ang imuhang time, ang imuhang presence importante. Importante kay ang atong presensya usahay kung wala kay paano biyata nga we are dealing with sa kalibutan nga diin lahi ang ilahang panglantaw. So sometimes ang atong presence kung wala, sometimes mawala ang opportunity, no? But ang Dios nahibalo man gyud sa atong kinabuhi. Kung unsa ang atong motibo sa atong kinabuhi, isupply ra man gyapon niya ang atong mga panginahanglanon. Dili man pinagi sa ato ang mga strategy o sa atong effort sa atong paningkamot. So, this is why we are warned. This is why we are warned against associating with certain types of believers. So, bisan man ganit sa mga believers as well as with unbelievers. No? So, doon ay mga bersikulo diri ang isgutan, especially in 1 Corinthians 15:33, kini 1 Corinthians 5:9-11, kay immoralities ng isgutan din he. Now, just remember ha, kini yung immoralities, kuang gini siya. Kung imong tanawon sa atong panahon karon, kung wala kay Ginoo, tuwa gyud dito mudasmag ang mga tao. Kay enjoyment man, lipay-lipay. So, mao ka na siya nga usa ka butang ngayon mo yung pagabantayan kung kinsa tong dapat nimo ikauban. Especially pag opposite sex, no? Kaya opposite sex dali kay mag-communicate, no? O matud pa sa uban sa mata lang makikita. Pwede na makikita sa mata daw, no? O sa pagsulti, yes, madintikan na sa uban, no? So, kung ang imong una-una yun, kalibutanon, pwede di ka magkagat din na. Pero kung spiritual ka, nahibalo ka nga, imuhang kinabuhi is the temple of God, the Holy Spirit. At least, no? Ang imuhang panguna-una, alert, aware, sa maong butang, moingon ka yun nga, dili yun ko niini. Ang balaang espiritu nagpuyo sa sulod sa akong kinabuhi. Si Jesus Christ nagpuyo sa akong kinabuhi. Unsaon nako nga kung hugaw-hugawan ang templo sa Dios. So dili gid mo paghugaw-hugawan kay sa 1 Corinthians 3:16 biya, your body is the temple of the Holy Spirit. So at least kung doktrinado ka, makalikay ka. Especially sa mga pamatano, no? I am amazed, no, sa among gitambungan nga kasal. Last Saturday, the other Saturday, no? Kay Saturday maling hapon, no? Gipa-testimony sila. Well, ibalo ang Diyos, ilang testimony, no? Kung nag-testimony sila, nga wala gid nila nabuhat ang dili angay buhaton. Yes, salamat niya ng mga young people ngayon, no? Until such time kung iabot sila sa kaminyon. Di, nindot ang kinabuhi, no? So alang sa atong mga kadalagahan, dapat ibutan yun na ninyo sa isip nga mo ginay dapat na ito nga pagabuhaton. Di lang yun magdali-dali, no? Di lang yun magdali-dali. And then, mangita yung kagkanang kung pwede lang, dili lang kay Kristohanon, kundi hamtong ang Kristohanon. Kung pwede lang hamtong ang Kristohanon. Kana bitang till death do us part, matinuod. Kaya ganang till death do us part kung dili Kristohanon. Sa lips lang na siya. Matingala lang ka nga gwapo kayo ang ilahang kasal, dako kayong simbahan, ing grande, daghang mga tao, bisag kinsang sikat na dito, pero a matter of a year or 1 year, wala ra gyapon. No? Ngano man, walay foundation sa pulong sa Dios. Ang pinaka-importante sa ito, ang anay foundation sa pulong sa Diyos. Nakasabot yun sa pulong sa Diyos. O nga ang pulong sa Diyos, gina-apply sa ilang mga kinabuhi. So kung gusto ni mo nga, imuhang family, nindot,
pamili gyud og mga Kristohanon. O gawas nga Kristohanon kanang hamtong. Dapat lang, no? Importante na siya. So diri sa B, the reaction trespass in which the believer reacts to a mental attitude sin. For example, someone is implicable. Na may mga tao ngayon na, no? Dili makapasaylo, dili masuko. So you become also implacable. Iyon na ni manggod. Stimulus manggod na siya, no? O kung sa imuhang nakita, mo imuhang response, no? Halimbawa, labayon tamog bato. Niya, makita niyo nga may musagtang, kung sibuhato ninyo, pwede mo mulikay. Stimuli. Or, saluon niyo ang bato. So, gitawag sa stimuli. Ang atong nature, sadyang makadumugtag o sa kabutang, nga dili mayo, muriak gina siya. Muriak gina siya. Kung unsa ikaw ka spiritual, kana lang, kaya makabantay din ka. Pero kung dili ka spiritual, posible yun nga negative ang imuhang reaction. Kung ang usa ka tao, masukanon, ikaw po pwede po kang mahimong masuko. Someone is jealous or vindictive, so you seek to retaliate. Pwede po kang manimalos. So someone appears to be hostile to you, so you in turn show hostility. Pwede po kang magiging makig-away nga to sa katao nga nakita nimo nga hostile towards you. Mo kining giingon sa Proverbs 24:29 o bisan man sa Hebrews 10:13. So under the reaction type, trespasses, the believer lowers himself to the standard of the offender. Morning sa Romans 12:17-19. Now, unsa man ay gisulti diri sa Romans 17:12-19, which is it demands maturity. Atong basahon. Sa Romans 12:17 hangtod sa 19. Nga din kini nagahisgot yun kini siya may tungod sa usa ka magtutuo nga din spiritual. Kasi kung dili ka spiritual, dili man ni mahitabok sa imong kinabuhi. So, sugdan nato sa 17. Kinahanglan walay balusan ninyo og dautan tungod sa dautan. Dapat lang, no? Hinunuat tinguhaan ninyo ang pagkamaligdong diha sa tubangan sa tanang tao. Kung mahimo sumala sa inyong takos, marangan, kinahanglan makigdinaytay kamo uban sa tanang tao. Mga hinigugma, ayaw ninyo himua ang panimalos. Hinunua, hatagin ninyo higayon ang kapungot sa Dios. Kay nahisalaag man kini nga nagaingon, ako ang panimalos. Ako mao ang magabayad nagaingon ang Ginoo. Now, na-word diri nga tugutin ninyo nga ang Dios nagaingon, ako ang panimalos. Now, wala nagpasabot ang Dios nga nakasala siya kay nanimalos siya, no. Kundi ang iyang judgment. Kung aduna may nakasala lagi nga hikanato kay napamantas kalibutan, dili pa man hingpit ang atong kalibutan. By now, ayaw sa pagtuong nga kanang DPWH mag-change na sa usa lang ka tuig. Bisan pag kinsang ibutang nga sekretary din ha. Human nature ang tao makasasala gyud. Siguro ma-minimize naman siguro ikausaban pero gamay lang, no? But in reality, human nature mubalik iya po na sa hinay-hinay. Hangtod nga walay Ginoo, dili spiritual ang mga tao nga nagtrabaho niya na ni agency. Dili nila masabtan kung saan pinakamaayong butang. Nga din, mahimaya ang Diyos ilang kinabuhi. Balik yun ang sila din na. Mao gina ang human nature. Dili kasaligan ang tao. Di ka pwede makasalig sa usa ka tao. Kristohanon gani, di ka kasalig sa Kristohanon. Kung kanang Kristohanon na dili hamtong. Dili kasaligan ang tao kay natay old sin nature. Ang atong old sin nature, unsay gingon ni Pastor Boy, sige ginasig panguhit. Bisa magaling spiritual ka, nanguhit paghapon ang old sin nature. Kay balo ba mo nga
Niyan ang panahon na karon nga spiritual mo, limpyo mo tubangan sa Dios, you are in fellowship with God, but still the old sin nature, nagsigig po paningkamot siya, nagsigig po kapay-kapay, diya sulod sa imong huna-huna, nga matintal ka sa mga kalibutan ng butang. How much more niya ng dichotomos? How much more niya ng mga tao nga wala human spirit, nala sila body and soul? You cannot expect. Di ka maka-expect. Mahimo lamang tinuod nga changes kung ang tanang tao mahimong spiritual. Mabito nang dito sa langit, nga nung malipayon na tas langit, spiritual na tandanan. Wala tayo sala dito. Di na tayo makabuhat og sala. O busa, wala nag-iluna ang kagulanan, ang kasakitan, ang kaguol, ang kaguliyang. Wala na gina dito. Wala na'y gubat dito. Wala na'y kalisod dito. Nga naman. Wala na'y sala. Ang sala mo'y naghahatag na itong kalisod. Ang sala yun. Kung ang usa ka tao negative sa pulong sa Diyos, kung negatibo sa pulong sa Diyos, unsay mahitabo niya? Nasa sa divine discipline. Mo ka nang importante na to na magiging spiritual. Kita dili lang mahimong Kristohanon. Ang pagkahimong Kristohanon dali man lang kayo. Sa dahil nito ka kang Kristo Jesus, nahimo na kang Kristohanon. You are in union with Christ. You are in Christ forever. You have eternal life. Dali lang. Pero ang pagkinabuhi nga Kristohanon, mo elisod. O kung saan yung pagkinabuhi nga diin, uyon sa kabubuton sa Diyos. So, dito number 4. Under reaction type, trespasses, the believer lowers himself to the standard of the offender. Muli sa Romans 12:17 to 19. Din, pwede kang maghuna-huna nga, dili ka magdumot, dili ka manimalos, kaya dapat man lang yun. Kung namagutin mo ang pagdumot, nani mo ang panimalos, kinsay miserable. Sa inyong una-una, kinsay miserable. Ikaw. Basin di atong nagbinuang ni mo dito, naglipay-lipay rito sa gawas, nagkatawa-katawa rito sila dito, nga ikaw, tuwa na ka, nagmukmuk na kasi mong kwarto, sige na kag-ingon dito, di manimanos nyo ko ini niya, manimanos nyo ko, mupanos nyo ko ini niya. Ikaw ang pinakalugi sa tanang lugi, sa tanang tao. Pero kung makarelease ka, magayon ka nga, ang Ginoo ang manimalos, ihatag na ko ang katungod sa Diyos, ang iyang hustisya nga mo'y mupahamto nga to kaniya. Di, relax dahin ka. Relax mental attitude ka, no? Sumuning gihisgutan sa Romans 12:17 to 19. And then mo, naraman ni siya ganti pag yun. Nani siya equivalent ni ganti. Kung mahimo ni mo ni siya, nani siya ganti. Now, sa Matthew 5, special gina-mention ni Jesus Christ nga kung makapasaylo ka sa imong kaaway, na-equivalent na siya nga ganti. Nga nung wala giskutan din nga na-ganti kang ang imuhang kauban, mga mayong tao niya, gigugman mo sila, nga nung wala giskutan din ang ganti. Tungod kay natural sa tao nga mo igugma sa tao nga mayo sa iyaha. Pero kung ang tao dili mayo sa iyaha, mo na'y pinakalisod nga higugmaon. Busa dili sa Matthew 5, mingon siya, sugod kita sa 44, nag-ingon, apan mag-ingon ako kaninyo, higugmaan ninyo ang inyong mga kaaway. Lisod, no? Kinsa may naikaaway dire? Ha? Na may gatingog, sana. Kinsa may naikaaway dire? Wala mo'y kaaway. Kamo'y kisigigaway, no? So, ang gingon din apan mag-ingon ako kaninyo, higugmaan ninyo ang inyong mga kaaway. Perting lisura na. Actually, ang gisgutan din is impersonal love. Unsaon niyo paghigugma sa imong kaaway, kaaway man mo siya. Kaya dili. Kaya. By the grace of God. Kung makahigugma na gani ka sa imong kaaway, dili nakabasta-basta ng Kristohanon.
Dili na gyud, taas na gyud ka nga level. Sama na ka ni Jose. Nga gihigugma niya itong mga nagbaligya niya, katong naghulog niya sa gahong, katong panamastamasan siya, katong gipasanginlan siya sa asawa ni katong iyang pangabaga ni Paraon. Pero si Jose, wag siya nagapalimaros dito, no? Ubusan mingon dire, apan may kaingon ako kaninyo, higugmaan ninyo ang inyong mga kaaway. Unsa man niyo paghigugma, impersonal lang. Kaya di man niyo mahigugma sa personal. Kung personal ang isgutan, unsa man niyo paghigugma niya na, di man siya maayo sa imuha. Pero kung impersonal, dili ka magkwenta, sige lang, nasayop lang kung siya God. Mabito ng ingon ni Jesus Christ, pasayloa sila, kaya wala sila masayop sa ilang gibuhat. Impersonal. Ang tao nga dili dapat pasayloon, imong pasayloon. O once nga makahimo kaniya na kausak na kay kaway, step up ang imong spiritual life. Makaingon ikaw nga, salamat Ginoo, ihunani na day akong kinabuhi. No? Di ba kanindot, mabot kaniya na? And then mag-pray pa ka sa iya. Father God, masabtan lang niya ang mga kamalian, masabtan lang niya nga dapat mag-change siya, mag-pray pa kasi yung kabutihan, no? Then, minsan, pagampo, kamu alang sa mga magalutos kaninyo. Dili ba ni imprecatory prayer ang iskutan din eh. Ang pagampo ang iskutan din eh nga, you need to pray for them. Katong mga nakasala sa inyo habitaw, aron mahimo kamong mga anak sa inyong amahan nga nasa langit, kay siya nagapasubang sa iyang adlaw sa ibabaw sa mga dautan ug sa ibabaw sa mga maayo ug nagpadalag ulan ngadto sa mga matarong ug sa mga dili matarong. Ang atong Dios nga mahan, grabe gid siya ka matarong. Wala gyud panahon nga naliso ang iyang kinaiya ngadto sa pagkadautan. Bisan man kita dautan ta, bisan man kulang pagtuo, ang Dios wala gyud nagaingon nga wala siya nahigugmas tuwa. Gihigugma kita niya. Mo nang dili gid pwede mapasingin lang nato ang Dios nga ikaw man good God, ikaw man good gitugot nimo na gitugot mo na. No. Kaya ang Dios nahigugma gid sa imuha. Walay time nga ang Dios wala mahigugma sa tuwa. Kung na may mga circumstances kay imong ginaisip nga murag ang Dios layo sa imuha, siguro wa lang nimo masabti ang kabubuton sa Dios. Niana nga circumstances. But in reality, ang standard sa Diyos is 100% pagkamatarong o kanang 100% nga pagkamatarong walay usa ka segundo din nga nausab ang iyang kinaiya. Ang kinaiya sa Diyos nagpabilin nga intact, faithful siya siyang pulong o faithful siya siyang mga promises. No? Kita lang kay ang atong utok usahay kusog nga nagalihok nga kusog pa sa kasing. So, bisag unsa mo una-unaan na to, no? Usahay kalabano na nato bisan kinsa, no? So, by applying Romans 12:19 to 20, the believer places the matter in the hands of the Lord and so avoids the association trespass, no? So, muna na kanindot. Kung gi-apply na nimo ang Romans 12:17 to 19, sama ra kang ngamingon, Ginoo, ako lang itugyan ang tanan nga na kanimo. Naon sa may mahitabo kung imo lang itugyan ang tanan si Ginoo? Di na ka mag-complain. Wala kasuko dahil sa imong panguna-una. Kanana kay kasuko sa imong panguna-una. Huwag ginilami. Tinuod lang, huwag ginilami. Mahibulong ka lang yun nga ganun magsigig kasuko. Huwag mong gilami. Pero kamyuhan mo nagpailob, kambyuhan mo na kanang pasensya ba, no? Kambyuhan mo na paghigugma, kaluoy. Di ba? Matingala ka, bugnaw kay mong utok. Bugnaw, limpyo, maayo. Ay mong pagbati ba, ma-feel gid mo ang imong life. Pero once nga naagani na siya kanang mga kasuko, kalagot, kapungot, wala gyud, no? Wala lami ang atong kinabuhi.
So by applying Romans 12:19 and 20, the believers places the matter in the hands of the Lord. And so avoids the association's trespass. No? So may tabo din ha, kaya ito kaya na mo sa Ginoo ang tanan, Hebrews 1:9 ka na, so ang nahitabo niya na, wala na yung mga negative reaction, wala na yung misery sa sulod sa kinabuhi sa katao. Now, dili kita sa katapusan, number 6. Since interaction in the human race is inevitable. No? Just remember, no? Dili kita makalikay sa pagpakigharong, pagpakiguban sa mga tao. Nabuhi kita na doon ay tao. Siguro, ang imong kauban, ang imong hambana, siguro imong asawa, siguro imong mga anak, imong mga classmates, imong katrabaho, imong kanegosyo, di gid maka-avoid o kauban ba sa simbahan? Dili gid pwede nga moingon jud ka nga mag-inusara lang ko. Di mo masulbad ang imong kinabuhi sa imong pag-inusara. Dili. Mas nindot nga makig-associate ka sa tao pero aware ka o kung unsa ka diya sa Ginoo. Nga din ang pulong sa Dios ma-apply nimo diya sa ilang mga kinabuhi. So muling iyang diskutan, since interaction in the human race is inevitable, di man ginamalikayan. Siguro onyang taod-taod na kay mga kaistorya, na kay mga kauban, na kay transaction. The believer should guard against association sins. Mula na imong bantayan. Isip, usa ka magtotoo, magwardya ka. The believer should guard against association sins. Kaya naman ka sa mga tao. Di, unsa akong isulti niini. Asin ka ba? O, unsa ka ba? Nahimo kabang kapandulan nga to kanila. So, should guard against association sins which would rob him of his inner peace and happiness. Bantayan mo na no? Kay, di malagi kalikayan ang tao. Karon nanakas mga tao, kung dili ka spiritual nga magtotoo, posible mukagat ka sa ilahang mga likes, mga dislikes, ilahang mga lahi ba ang gusto nila sa atong gusto. Sa tuwa, kung mga unta, kontento naman tag natay sa kasundan. Sila ha, dili man, punoon mo na lamisa. Nakadungog mo atong balita nga nangaon nga duhara sila niya 759 million, 759,000. Grabe no? Grabe ka extravagant. Pero kita, lahita. Kung pwede lang, moingon pa ta sa tao nga, tama na, di na ako maurot. Kinira ako, tama ako ini. Pila na may sulod sa tuntian. Usa ka kumo nga rice og dugangan na siya, isa ka pinilitong isda, hamloy na, insakto na. Nga nung moto pa ka sa pila ka thousands ng pagkaon nga mabusog ron na yung kag. Di ba? Kung practical ka, simple lang kayo. Misis, magluto na sa ginununan, katulog pa lang kanuna ba? Pwede na, usually magluto ginununan, panihapon mo na. Mapamahaw, mapil pa lang paniunto. Pero, kung sa may objective, survival, busog rin gihapon, no? Dili ito mga discontentment nga kinaya nga, gusto na ko to, gusto na ko ni, dito ko sa mahal. Nabi ay mga pratong alam ipugayo, nga nung mo tas mahal. No? Mga ugawas, kanindot na ng pinongs. Di ba? Kakaon ng pinongs. Usa lang ka pitso, tama na. Ayun ang duganging lain. Para sa ko, pitso, gahin na kuntian niya na. Vikings. Ako di ko gusto mo sulod og Vikings. Nakasunod lang og Vikings tungod kay katong birthday ni Chisid nga siya mito niya, gina kong rona nga. Kaya di man dyan ko musulod, di ko logi ko diha. Ang kaon ako, kaon ko 100 sa gawas, busog na kay ko diha ba? Bayab diha Vikings. Logi ko diha. Nya kinaman si Chisid lagi, gusto man niya pabantayan si Chisid, tungod na lang kay Chisid pa kay bantay, ako may magukod-gukod ni Chisid. So nakasunod ko Vikings, pero pag-abot na ko dito, pagsunod pa lang ako, halos nalipong na ko na sa madag ko kay kaldero nga nagpatuyok.
Saan mo na ko pagkaon ini nga? Dito naman yung kumudas sa gulay o isda. Di naman ko, mukhaon ko karne, kutob naman sa baboy. Di naman ko kabutan ng beef. Okay. Lisod na ko mahilisan. Palagi din. No? Well, ang kinabuhi, it's just a matter of contentment. Dapat, kung kontento lang ka sa kabutang, kana, malipayo na kaniyana. So, munang gisgutan niya din since interaction in the human race is inevitable, the believer should guard against association sins. Dapat bantayan mo na. Kanang mga discontentment nga kinaya, mabantayan mo na. Which would rob him of his inner peace. Mo ni mga awat sa imong imbis na kay inner peace, tingala ka, guilty na mahinong ka. O happiness, tingala ka nga wa mo ko'y kalipay. Nga naman, naay discontentment sa sulod sa imong kinabuhi. Pero kung kontento ka lang, maray ko sa tuwa, kontento naman ta nga way kisame, way aircon, no? Kung di ta kontento nini, ngita ta na yung mga aircon dito, madagko kay simbahan, no? Pero ganong nagsimba ta, kontento na tayo si ganani. Mabutan ta sa Ginoo ang inani, di man mumungutan ng Ginoo dito nga, Pastor Fede, nganong wa man mo gibuhatag templo ang imong mga membro nga aircon, dako kayo, gwapo kayo. Dili gina. Ang Ginoo nagatanaw sa tong pangunahuna. Kung unsa ang motibo nimo sa pagsimba sa buhi nga Dios. Kung unsa ikaw ka right with God, in fellowship with God, mao ra ginagitanaw sa Dios. Okay, so I just do hope nga doon natin nasabtan din sa doctrine of defilement by association.